Sana po ay maintindihan nyo kung bakit ayaw kong ipasabi ang tunay kong pangalan. Malalaman nyo po sa kwentong ibabahagi ko kung bakit. Tawagin nyo po akong Krisha. Nagtatrabaho ako sa Jollibee sa Pasay. Kasalukuyan kaming aligaganon sa dami ng mga customer na pumapasok. Nang bigla ay matanaw ko ang papa ko sa labas. Nakatayo lang siya roon. Hindi pumapasok. Pero sabi ko sa isip ko, mabuti naman. Bahala siya dyan. Kaya ganoon ang sinabi ko kasi meron kaming hindi pagkakaunawaan ng tatay ko. Paano kasi lagi na lang niya akong pinaghihigpitan. Ultimo pananamit ko ay lagi niya akong sinisita. Para bang wala na akong nagagawang tama. Nung araw na yon bago ako umalis sa bahay ay nagkasagutan pa kami. Kasi hindi ko pa raw naidaan sa Meralco yung bayad namin sa kuryente. Baka raw maputulan kami. Katwiran ko naman kasi malilate na ako kahapon. Kaya mamaya ko na lang idadaan. Hindi ako pwedeng malate sa trabaho. Bukod doon ay marami pa kaming maliliit na bagay na hindi pinagkakasunduan. Kaya kahit nakita ko siyang nasa labas ay bisi-bisihan ako. Kunwari hindi ko siya nakita. Kahit nung kumonti na yung mga customer at nanatili pa rin doon sa labas si Papa, ay hindi ko pa rin siya nilabas. Deadma lang. Hindi rin naman siya pumapasok. Nung nasa loob ako ng CR, ay biglang tumawag yung mama ko. Umiiyak. Tinanong ko agad kung anong nangyari. Sabi niya si Papa ko raw. Wala na. Nanayo yung mga balahibo ko. Hindi ka ako. Nasa labas lang ng Jollibee si Papa. Pinuntahan pa ako. Baka kukunin sa akin yung resibo ng kuryente at siya na yung magbabayad. Pero tuloy pa rin sa pag-iyak si Mama doon sa kabilang linya. Nandoon daw si Papa. Nasa morgue sila. Dali-dali akong tumakbo palabas ng CR. Dumiretso ako sa labas ng Jollibee. Hinanap ko si Papa. Wala na siya roon sa kinatatayuan niya kanina. Nangalog yung tuhod ko. Nanikip ang dibdib ko. Hindi ko matanggap na wala na si Papa sa mga oras na yon. Hindi ko alam kung gaano katagal ko siyang nakitang nakatayo sa labas. At dahil sa inis ko sa kanya, ay hindi ko man lang siya nilabas kahit may pagkakataon ako. Ngayon wala na akong pagkakataon at hindi ko na maibabalik ang huling sandaling yon na pinuntahan ako ni Papa. Para lang pala mamaalam. Wala na akong nagawa kundi ang umiyak ng umiyak. Nilapitan ako ng mga kasamahan ko at tinanong kung anong nangyayari sa akin. Nang ikwento ko ang nangyari ay napaiyak din sila. Tapos pinauwi na ako para mapuntahan ko si Papa. Sana po ay hindi niyo ako husgahan sa nangyari. Mahal ko naman talaga ang Papa ko. Sadyang hindi ko lang tanggap noon ang kahigpitan niya na kung kailan wala na siya ay tsaka ko lang naintindihan. Isang maaliwalas na pagbati po sa inyo. Ako si Marky ng Baclaran. May matalik po akong kaibigan noon, si Ruel. Magkaklase kami sa elementary hanggang high school. At hanggang sa pagtatrabaho sa Jollibee ay magkasama pa rin kami. Nagkataon pa na pareho kami ng shift, kaya magkasabay kami pagpasok at pag-uwi. May mga pagkakataon na nag-aaway din kami, pero bihira lang naman yun. Isang umaga habang papasok pa lang kami sa trabaho, nagulat ako nung sabihin sa akin ni Ruel na daan muna raw kami ng simbahan. Kaya ako nagulat ay dahil hindi naman niya tipo yon. Ako lang ang nag-aaya sa kanya minsan na magsimba. Pinagtatawanan din niya yung mga deboto na sobra naman daw makaidolo. Dapat daw yung sakto lang. Ako naman pinagtatanggol ko yung mga deboto.
Pinagbigyan ko siya. Dumaan nga kami ng simbahan ng Baklaran. Pero tinanong ko siya kung anong nakain niya. Hindi siya sumagot. Basta gusto lang daw niya. Sa isip ko baka may malaking kasalanan na nagawa. Kaya hihingi siguro ng tawad. Sabi kasi mangungumpisal daw. Sunod na araw, hinihintay ko siya sa kanto kung saan kami naghihintayan para sa pagpasok namin sa Jollibee. Kaso ang tagal niyang dumating. Malilate na kami. Ang ginawa ko, nauna na akong pumasok. Hindi rin naman kasi siya nagre-reply sa chat ko. Pati tawag ko hindi sinasagot. Habang nagtatrabaho ako, hindi ako mapakali kasi late na talaga siya. Hanggang sa masiguro kong hindi na talaga siya papasok dahil lumipas na ang ilang oras na hindi pa rin siya dumarating. Pero nung pauwi na ako nung gabi, nakita ko siya sa kanto na antayan namin. Sabi ko pa, loko ka, bakit hindi ka pumasok? Hindi siya sumagot. Hinawakan niya yung kamay ko at sabi niya, "Salamat tol, lagi kang nandyan para sa akin." Binawi ko yung kamay ko. Sabi ko, anong drama ba yan? Pero hinawakan ko siya uli para masiguro ang naramdaman ko. Kasi malamig yung kamay niya. Napaseryoso tuloy ang mukha ko. Hindi na siya nakasagot. Unti-unti siyang naglaho. Yung parang nagiging usok. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko maipaliwanag. Kahit nung naglalakad na ako pauwi at nadaanan ko ang bahay nilang maraming tao. Mga kamag-anak nila na nag-iiyakan. Parang wala pa rin ako sa sarili ko. Alam ko na, wala na siya. At yung nakita at nakausap ko sa antayan namin ay kaluluwa na lang niya. Nagpaalam siya sa akin ng maayos. Sapat na yon para gumaan ang loob ko kahit papano sa pagkawala niya. Masakit nga lang ang paraan dahil nung papasok na siya sa Jollibee at papunta sa hintayan namin ay na-hold up pala siya at natarakan. Hindi katanggap-tanggap pero nangyari na. Dumaan uli ako sa Baklaran pagkatapos ng shift ko nung sumunod na araw. Noon ko naintindihan na oras na talaga niya. Kaya siya biglang nag-aya sa simbahan at nangumpisal sa Diyos. Magandang araw po. Isa po akong crew sa Jollibee at itago niyo po ako sa pangalang Margot. Maiksi lang naman po ang ibabahagi ko pero isang malaking aral po sa akin ang nangyari. Nung bago pa lang akong crew ay may kasamahan po ako sa trabaho na tawagin na lang nating Ross. Dati na po siya sa Jollibee. Nanggaling na nga rin daw siya sa ibang branch. Mayabang po siya. Hindi lang ako ang nagsasabi. Pati yung mga ibang kasamahan namin naaangasan sa kanya. Nung pumasok na nga ako ay naging paborito niya akong ibuli. Sabi pa niya matalino lang daw ako pero hindi maganda. Hindi raw ako bagay mag-crew. Marami pa siyang ibang sinasabing hindi maganda ng palihim lang. Hindi niya pinaparinig sa mga kasamahan namin kasi syempre bawal yun. Nagtanim ako ng galit sa kanya. Napansin ng nanay ko ang katamlayan ko pagdating sa bahay. Kaya napilitan akong sabihin sa kanya ang pinagdadaanan ko sa trabaho dahil sa kasamahan kong bully. Sinumbong ko talaga. Nung mga sumunod na araw ko sa trabaho, nagtataka ako kung bakit hindi nakakapasok si Ross. Ayoko namang magtanong pero narinig ko na lang din sa mga kasamahan namin na mukhang nakukulam daw si Ross. Pinaalbularyo ng araw ng mga magulang kasi sumusuka na raw ng mga uod. Biglang hulog nga raw ang katawan. Alam ng kasamahan namin sa trabaho dahil kapitbahay lang nila si Ross. Natigilan ako sa narinig ko. Nakisabat na ako. Sabi ko, kailan pa? Mula raw nung umabsent. Naalala ko, nung araw bago siya umabsent ay yun ang araw na sinumbong ko siya kay nanay. Pag uwi ko sa bahay, tinanong ko agad si nanay kung may kinalaman ba siya sa nangyayari kay Ross. Nung una ay hindi pa ako sinagot ni nanay. Pero
pilit ko siyang pinaamin. Kasi sabi ko, baka mamatay si Ross. Ayoko namang may mamatay ng dahil sa akin. Bandang huli ay sinabi niya sa akin na ayaw niyang naaagrabyado ako ng kahit na sino. Hindi maaaring mananahimik lang daw siya habang ako ay inaapi ng ibang tao. Lalo at nakikita niya kung gaano ako kaapektado. Umiiyak ako at kinumbinsi ko si nanay na itigil na niya. Nanay din siya, may anak. Paano kung mangyari din sa akin ang pangungulam? Naintindihan naman ni nanay ang punto ko. Kaya nangako siya sa akin na hindi na niya papatayin ang kasamahan ko sa trabaho. Maswerte daw ang lalaking yon dahil malambot ang puso ko. Mula noon hindi na ako nagsusumbong ng kahit ano kay nanay. Natakot na akong ulitin niya ang ginawa niya kay Ross. Nabalitaan ko naman na gumaling din si Ross. Tulad ng pangako ng nanay ko. Pero hindi na siya bumalik sa Jollibee. Tapos nalaman ko mula sa kasamahan kong kapitbahay niya na ako ang pinaghihinalaang dahilan ng pangungulam. Hindi ko na lang yun pinansin. Ang importante ay ligtas na siya.